Oh my God, mga kababayan, ilang araw na lamang ay Pasko na. At lahat tayo, lagi nating iniisip, how can we make our Christmas a truly memorable one? Most of the time, sasabi ng mga karamihan ay kailangan sama-sama ang buong pamilya, kakain together, Christmas gift giving, at maraming pang iba. Totoo naman yan. Pero ngayong umaga, ako, mag-share, mag-like, mag-subscribe dahil ang pag-uusapan ay Pasko sa aking puso. Bansang Pilipinas at mga kaganda. Ayun na pong lahat ng aking mga milyong taga-subaybay. Mother's Point of View. Alam niyo po, para sa akin, napakaraming Pasko na ang nagdaan sa buhay ko. At ngayon ay natutunan ko na ang Pasko ay hindi dapat para sa sarili lamang. Dapat ang Pasko ay matuto nating ibigay sa mga taong nangangailangan sa atin. Yung bagang they cannot spend Christmas as much as we do. At ito ay ginawa namin ang Christmas party ng Child House na tinawag ko na Heroes of Hope. Tinawag ko po siyang Heroes of Hope dahil gusto namin iparating sa aming mga donors, sa mga taong tumutulong sa amin, na sila ang totoong hero ng mga bata. Dito ay gumawa kami ng maraming pakulo, pero bago dyan, gusto kong silipin niyo muna ang preparasyon na ginawa namin a day before. So, na-prepare na namin ang buong event. Napakaraming regalo na pamimigay namin sa mga bata, sa magulang ng mga bata. At syempre, yung aming tinatawag na regalo sa aming mga donors. Nakakatuwang isipin na sometimes people feel that kung may cancer sila, akala nila ay hopeless na ang buhay nila. Dahil ko po sinasabi, walang sinuman sa mundo ang pwede magsabi na katapusan mo na. It's only God ang po may kapal lamang ang makapagsasabi kung oras ba natin o hindi oras natin. Panoorin niyo po kung gaano kasaya ang aming Christmas party sa Child House. Siyempre sa akin, napaka-importante sa bawat gagawin natin ay tayo ay matutong tumanaw sa ating Panginoon Diyos. At ito ay ginawa namin sa isang napakagandang misa ni Father Anthony. At matapos ang misa ay nagsimula na, winelcome natin ang mga heroes at pinakita natin sa kanila ang istorya ng mga bata. Ano nga ba sila? Panoorin niyo po ang aking mga anak sa Child House.
Ang mga bata ay pinagpanggap namin na sila ay mga heroes din para i-reflect nila yung sarili nila na sila ay malakas at sila ay gagaling dahil sila ay hero. Sinong superhero ngayon ang kaharap ko? Thor po. Si Thor. Bakit Thor? Kasi po may kidlat. Gusto kong bigyan ng kuryente ang mga walang kuryente. Pinatawag kita dahil isa ka sa sinabing magaling na superhero. Ano ang pangalan mo? Wonder Woman po. Anong pangalan ng superhero na kasama ko ngayon? Super Black Panther. Wow! Ako si Iron Girl. Sino ka? Si Supergirl po. Pipigilan ko ang bagyo. Ano kang superhero? Ako si Spider-Girl. Batuhan po. Ako si Captain America. Ikukuhain ko po sila yung mga bata tapos ililipad ko po sila Okay. sa may maayos po na lugar. Ano itsura ng lugar? Wala pong lindol, wala pong baha, wala pong bagyo. Nababaha tayo. Alam mo yun? Ano yung po po? Oo! Naanod yun. Pupunta sa malaking puno. Papatigilin. Papatigilin mo. Paano papatigilin? Tatanim ng mataming puno. Ah, okay. So, saan ka dapat magtanim ng puno? Sa bundok. Para sipsipin yung baha. Anong gagawin ni Wonder Woman sa lindol? Titigilin ko po yung lindol para hindi po bumagsak sa mga bahay. Ano gagawin sa building? Tutulakin ko. Tutulakin mo. Ako po ay tinatawag ng mga tao. Ililigtas ko po. Diyan yung baha. Mga tao, malulunod. Anong gagawin mo? Bubuhatin. Tapos, Lilipad sa bubong. I-rescue niyo po yung mga tao. Tatawag po ng mga ambulansya. Siyempre, tutulungan yung mga tao. Kukunin ko po yung tao. dadali mo siya saan? Helicopter. Saan kayo pupunta ng helicopter? Sa safe na lugar. Lumindol! Anong gagawin ni Iron Girl Lumindol? Pumunta ko yung lindol. Wow! Paano ba yung yung lindol? Tutulak ko. Tutulak mo yung... Tatangkalin ko yung bubong. Nakita mo yung hangin malakas. Anong gagawin mo sa hangin at saka sa ulan? Tatanggalin ko po. Paano mo tatanggalin ang ulan? Nagdadasal ako. Anong gagawin mo sa mga bahay o mga building na bumabagsak? Hindi ko po papatumbahin. Nasa kali ako. Ano na, nanghihina na ako. Anong gagawin mo sa akin? Nakita mo ako. Tutulungan po kita. Dadalhin kita sa ospital. Bibilan po kita ng pagkain. Natulog sa tao. Magtulong. Tapos, paano ko nagugutom? Bibili po ako. Punta ko Jollibee. Paano ngayon? Nakita ka ng mga Iron Girl! Ang sakit ng katawan ko kasi nabagsakan ako. Anong gagawin mo sa akin? Ipupunta sa ospital. Dadalhin mo ako sa ospital. Apa. Okay. Paano mo ako dadalhin? Pupuhatin kita tapos tatakbo ako ng paglis ko sa ospital. Kaya mo ako? Mabubuhat mo ako? Paano mo ako bubuhatin? Pag malaki na ako. Naglaki ko, magsabihan na. Meron ka mga power, yung mga ilaw-ilaw? Parang ganito. Paano? Ganito. Saan mo dadalhin yung mga na-save mo? Doon po sa pwede naman po sa bahay ang punan. May mga foods po, may mga kama. May mga taong goons. Anong gagawin mo sa kanila? Yung mga magnanakaw. Susuntokin ko po. Kasi po bad sila. Kukulong ko. Dadaling ko po sa police station. Ngayon, kung ikaw si Captain America,
Anong gagawin mo para hindi makalbo yung mga bundok? Tatanim po. Papalakihin ko po sila ng sobra. Tatanim po. Magtatanim sa bundok? Opo. Para? Para po, pag lumaki po yung puno, sip-sip-sipin ng baha. Bakit kailangan ng superhero? Kasi di nila kaya yung mga kriminal. Ako ang lalaban. Anong ginagawa sa laser? Siyempre, nilaseran yung mga bad guys. Yung mga bad guys? Bakit? Ano bang ginagawa ng mga bad guys? Ng system. Kung sakasakali, merong mga masamang tao, anong gagawin mo sa kanila? Papakulong. Papapulis. Papapulis. Halimbawa na ako, naglalakad tayong dalawa. Bigla akong pinuntahan ng hold-upper. Tinutukan ako ng kutsilyo. Anong gagawin mo? Kunin yung kutsilyo. Tapos, Itatapon. itatapon. Anong gagawin mo dun sa magnanakaw? Ipapakulong. Ano ang mga gamit ni Wonder Woman na maaari mong gamitin? Tali po. Okay. Anong gagawin ni Wonder Woman sa tali? Hampas po. Iampas kanino? Sa mga tao pong masasama. May nagnanakaw po. O, anong gagawin mo sa kidlat? Gagamitin sa mga bad. Ano ang gagawin mo sa mga magnanakaw? Ipagbabali-bali ko sila. Pero sino love mo? Jesus. Thank you, Papa Pilipas. Thank you, God. Kasi binigyan mo ako ng superpower. Kung liligtas mo sila, ano naman ang gagawin ni Iron Girl sa mga bad boys tsaka mga goons? Sasampalin ko. Sasampalin mo? Bakit mo nasasampalin? Masama sila. Bakit kailangan ng superhero? Para pumaligtas yung mga tao. Para maligtas ang mga tao. Para lagi yung panahon malinis. Bakit kailangan ng superhero? Kasi para mailigtas yung mga bata. Sa mga superhero ng Child House, anong gusto mo sabihin sa kanila? Maraming salamat po sa kanila. Tumutulong sila sa amin. Thank you dahil superhero na po ako. Sa mga bata na gusto maging superhero, sana maging malakas tayong lahat. Kung meron kang pasasalamatan na superhero, sino yan? Si Papa God.
para sa akin, ang pinaka-importante, yung aming mga donors ay nandyan. Binigyan sa amin sila ng mga plaque na kung ano sila. Siya ba ay si Superman? Siya ba ay si Iron Man? Siya ba ay si Spider-Man? Kasama ng mga bata na nagpanggap na sila ay mga heroes din. Pero ang pinakamagandang hero na ginawa namin ng araw na yon ay yung isang bata, si Maria. Isa sa mga activity ay isang napakagaling na teacher na nagturo ng mag-drawing at mag-sketch sa mga bata. 8 bata ang tinuruan sa Child House at maniwala ba kayo, yung drawing na ginawang painting ng mga bata ay pinadala lahat sa Korea, sa Busan, last November. Dahil nagtanghal doon, ang 70 countries, lahat ng mga bata ay pinagawa ng mga drawing at naglaban-laban sila sa competition na ito. At ang pinakamaganda dito, si Maria, ang nanalong gold medalist sa pinakamagaling na painter ng mga bata, competing with 70 countries around the world. Pinresent namin sa ating mga donors yung kanyang ginawa, plus uuwi na siya dahil tapos na siya sa gamutan. Meaning, magaling na siya, under observation na lang siya. Di ba napakaganda regalo nito sa Panginoon Diyos na ibinigay namin sa aming mga donor para makita nila kung ano yung nangyayari sa bata sa Child House. Ako kasi, naging bata rin ako. Naranasan kong panahon na walang-wala pa kami. Gagawin ko para meron kaming Christmas decor ay maglalagay ko ng isang pako sa malapit sa kisame, tas maraming pako sa sahig, tas PC lang, ibababa kong ganyan, tas lalagyan ko ng cotton na bulak, Christmas tree na siya. Ganong kapayak, pero masaya. Ang Pasko ay para sa lahat, walang para sa mahirap, walang para masayaman. Ang pagkakaiba lamang ay they celebrate Christmas together as a family. I think it's the most beautiful meaning of Christmas for everyone. Maraming ang mayayaman, natutulog na lang kasi they don't have family to spend Christmas with. Samantalang maraming kababayan natin na medyo salat, but spaghetti, menudo, Pasko na. Ako wala na ako namimiss eh. Dahil lahat dinaanan ko na, lahat nabigyan ko ng solusyon na itawid ko lahat ng bagay para ang buong pamilya ko ay maging masaya-masaya for Christmas. That is the reason that up to now, ever since, my house is always the melting pot of my family. Lahat ng kapatid ko, pamangkin ko, nagdadating ang lahat at nagmimisa kami, nagno-Noche Buena at nagpapalit ng regalo bawat isa. At marami din ako mga kasama sa trabaho na pumunta sa bahay ko at lahat sila ay tumatanggap din ng trabaho. Yung kantang yan, naalala ko lang si Sharon Cuneta dahil dati, bata pa siya, dahil kaming kumakanta nung Miss Kita kong Christmas at palibasa yung boses ko kaliwete, tawa lang siya nung tawa. Oh my God, that Christmas is always beautiful. Marami kami surprises sa bawat isa. Hindi nawawala yung sorpresa. Ibang regalo na tatanggapin ko, regalo na tatanggapin ng partner ko na hindi aakalain na ireregalo sa kanya dahil personal ang dating. Hindi basta binili lang. Ako ay make it a point na kung ano yung walang-wala, kung ano yung wala sa kanya, nung hinahanap niya, yun na makikita niya, regalo ko sa Pasko. Just being there is enough. Hindi namin kailangan ng regalo. Ang kailangan lang namin ay a person who will stand by us, to each other, and stand by the family. Kasi napakaraming pamilya, maraming anak, pero watak-watak sila. Magkakahiwalay ang mga magulang, tuloy yung mga bata, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Yung iba naman, may sakit pa ang mga nanay, pero yung tatay, may ibang asawa na.
And I don't think that is a beautiful gesture of Christmas for them because the family is nadudurog at nawawala. Ayaw ko rin ng mga overseas Filipino workers dahil the moment ang isang nanay, ang isang tatay ay umalis ng bansa para magtrabaho sa ibang bansa, that is already the start of the deterioration of the Filipino family. Ang gusto ko ay laging together, kung maaari lang, kahit konti lang yan, kahit tuyo lang ang pagtyagaan nyo kainin together, kahit champurado, uso naman yan, di ba? Dati nga pagka Pasko, champurado at tuyo, masayang-masaya na ang pamilya. May puto bongbong na galing sa simbahan, at saka bibingka, happy na yun. It doesn't mean na kailangan ay garbo. What is important is the spirit of love on Christmas. Hindi yung basta busy-busy ka ng kaisip ka nung lulutuin mo, busy-busy ka kung anong ireregalo mo, busy-busy ka kung anong susuot mo, but you never thought about Christmas. The meaning of Christmas is the birth of Jesus Christ. At siguro, doon natin i-focus ang sarili natin na itong araw na ito ay napaka-special dahil kapanganakan ito ng ating Panginoon. So, yung kapanganakan niya, maging buo din ang ating Panginoon. Sa inyo pong lahat ng aking mga kababayan, Christmas will be there. No matter what we do, ano mga kaso magdatingan, ano mga problema, mag-focus na lang po tayo sa oras ng ipinanganak ang ating Panginoon. Huwag na po natin isipin yung mga magnanakaw na dapat ikulong. Huwag natin isipin ang mga politiko na imbis tayo ay tulungan, niloklok natin sila, pero nilugmok naman nila tayo sa kahirapan. For the meantime, kalimutan muna natin sila. Isipin natin ang kapanganakan ng Panginoon Diyos. Pag naipanganak na si Kristo, balikan natin sila. Lahat ng pasabog ng New Year, ipasabog natin sa kanila. Ang dasal ko lang ay sana'y matuto ang bawat Pilipino sino ang iluluklok nyo na talagang tutulong sa atin in the future. Dako, basta puro sa akin, ang Christmas po ay hindi kumpleto, kundi ito gaganapin sa Child House. Dahil ang Child House po is already have become an institution because it is the first and the only temporary home for children with cancer. Hindi ko alam anong biyayang binigay sa akin ng Panginoon Diyos, bakit inatasan niya akong gawin ito. And I would say, thank you Lord for letting me do this. Sa inyo pong lahat, mag-like, mag-share, mag-subscribe. Dito lamang po sa Mother's Point of View. Ito po ang franchising booklet ng Hair Clinic. Nakalagay dito yung aking experience for a long time and what we have to offer. And Ricky Reyes here is already a hair doctor dahil gagamutin nga natin lahat ng sakit ng inyong buhok. At ito ang mga services that will turn your investment into profit. Ito ang tinatawag na Straight Express. Meron din tayong tatawagin na service na AIA Reborn. At kasama na din dyan ang waxing. At ang pinakauli ay ito. Itong item na to, ang tawag namin dito ay Carboxy Scalp Treatment. Kami lamang po ang gumagawa pa to sa buong Pilipinas at sa buong Asia. Lahat itong mga merchandising na to ay ibibigay po namin sa inyo. Lahat ng magiging tauhan nyo, ititrain namin, walang bayad. Lahat ng gamot, susuplayan namin kayo. Lahat ng mga pambentang gamot, kagaya nito.
From the Philippines' most successful hair expert comes the latest breakthrough in hair technology. Ricky Reyes Hair Clinic, now open for franchising.